Ang pagpuri kay Krishna Chaitanya. Ang pambungad na mga salita ng ikasyam na kabanata ng Bhagavad Gita ay nagpapahiwatig na ang kataas-taasang Diyos mismo ang nagsasalita. Dito, si Sri Krishna ay tinutukoy bilang Bhagavan. Ang salitang Bhaga ay nangangahulugang kayamanan o kasaganahan, at ang Van ay nangangahulugang ang nagmamay-ari o taglay nito. Mayroon tayong sariling pananaw tungkol sa Diyos, ngunit sa mga Vedic na kasulatan may tiyak na paglalarawan at definisyon kung ano talaga ang ibig sabihin ng Diyos. At ito ay inilalarawan sa isang salita, Bhagavan. Ang Bhagavan ay nagtataglay ng lahat ng kayamanan, kabuuang kaalaman, yaman, kapangyarihan, kagandahan, katanyagan, at kawalan ng pagnanasa sa material na bagay o renunciation. Kapag may natagpuan tayong isang nilalang na taglay ang lahat ng mga katangiang ito ng buo, dapat nating maunawaan na siya ang Diyos. Maraming mayayaman, marurunong, tanyag, magaganda at makapangyarihang tao, ngunit walang sino man ang maaaring mag-angkin sa taglay nila na lahat ang katangiang ito ng ganap. Tanging si Krishna lamang ang may ganitong kabuoang kasaganahan at mga katangian. Ang Srimad Bhagavatam ay nagbabala na sa panahon ng Kali Yuga ang mga taong may sapat na katalinuhan ay sasamba sa Panginoon na kasama ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Sankirtan Yajna, ang sama-samang pag-awit ng banal na pangalan ng Diyos. Si Panginoong Sri Krishna Mahaprabhu, ang dakilang tagapagtaguyod ng pagmamahal sa Diyos at ang Ama ng sama-samang pag-awit ng banal na pangalan, ay nagpakita sa Shridhana, Mayapur, isang bahagi ng lungsod ng Navadvip sa Bengal, noong gabi ng Palguni Purnima sa taong 1407 sa Kabda, katumbas ng Pebrero 1486 sa kalendaryong Kristiyano. Sa Bhagavad Gita, inilalarawan si Panginoong Sri Krishna bilang ang kataas-taasang persona ng Diyos. Sa kanyang huling mga aral sa dakilang aklat na ito ng makatranscendental na karunungan, ipinahayag niya na dapat talikuran ng isang tao ang lahat ng anyo ng gawaing pangrelihiyon at tanggapin siya, si Panginoong Sri Krishna, bilang tanging dapat sambahin. Nangako rin ng Panginoon na poprotektahan niya ang lahat ng kanyang mga deboto mula sa anumang makasalanang gawain at wala silang dapat ipangamba. Sa kabila nito, sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi nakakaunawa sa kanya at itinuturing lamang siyang isang dakilang tauhan sa kasaysayan. Dahil dito, hindi nila siya matanggap bilang orihinal na kataas-taasang persona ng Diyos. Ang ganitong mga taong may mababaw na kaalaman ay naliligaw ng landas dahil sa mga hindi debotong guro. Dahil dito, kahit ang mga dakilang iskolar ay nagbigay ng maling interpretasyon sa mga turo ng Bhagavad Gita. Pagkatapos ng paglisan ni Panginoong Sri Krishna, lumitaw ang daang-daang komentaryo sa Bhagavad Gita mula sa maraming pantas. Ngunit halos lahat ng mga ito ay may pansariling interes. Si Panginoong Sri Chaitanya Mahaprabhu ay walang iba kundi ang mismong Panginoong Sri Krishna. Subalit sa pagkakataong ito, nagpakita siya bilang isang dakilang deboto ng Diyos upang ipangaral sa pangkalahatang tao
pati na rin sa mga relihiyon at mga pilosopo patungkol sa transcendental na posisyon ni Sri Krishna, ang kataas-taasang Panginoon at sanhi ng lahat ng mga sanhi. Haribol.